38 weeks na yata ako bukas. Kung tama man ang computation ko. But anyway, gusto ko lang i-film yung hospital bags namin. Kasi baka hindi na ito maulit. Ayoko na ulit magbuntis. Check. Pero yun, kasi wala na akong magawa. And I think kompleto na lahat ng kailangan namin. So, I just wanted to share with you kung ano-ano yung mga dadalhin namin kapag manganak na ako. Well, sa lying in lang naman ako manganak. But you know, whatever. The first bag that I'm gonna show you is Gia's bag. So, itong malaking travel bag. Ang bag ni Gia. I believe gamit niya lahat to. Tama ba? Okay, so itong malaking travel bag, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziplocs, yeah. Ilalabas pa ba to? Biglang tinamad. Anyway, sige, kasi ayusin ko siya mabuti. Hirap ako sa buhay ko, tayo. At ina. Ang ina kasi, sino ba nagpauso nito? So, meron akong baby bag. 1, 2, 3, and 4. First, ito, pinaka-excited akong i-share is yung label na ginawa ko for each bags. Ayan, ginawa ko lang siya sa Canva. Ang cute pala mag-edit dun. Sa Word ko lang sana gawin. Kaso boring. Ang hirap i-edit sa Microsoft Word. Until I discovered Canva. Until I remembered Canva. So, ayan, nakalagay ang full name niya. Na hindi ko na masyadong nire-reveal before. But obviously, by now, napanganak ko na siya siguro once na na-upload na to. So, yan, Gia, nakalayo P. Elise. B.T. Hador. Pangalan namin mag-beshi. Mag-jowa. And then, yung laman, Ziploc na to. Kasi, nakuha ko lang din to sa mga napanood ko na vlogs. Kasi oo nga naman, makakatulong to, especially sa mga dusawan nyo. Dahil alam naman natin, hindi naman lahat ng lalaki masipag magkalkal. At saka hindi nila kakabisaduhin. Hindi nila iintindihin yung mga pinapaka natin. Kasi trabaho natin talaga yun. So, this would help them. Bag number 1 and number 2, pareho lang ng laman. Sinuksukan ko na lahat ng Ziplocs na diaper para hindi magdukot-dukot yung sa akin. And then, going home outfit. Yung bag number 4, extras. Hindi na lang masasabi ang mangyayari. So, tops and bottoms, mittens, booties, socks, diaper, bimpo, and receiving blanket. Tapos, sinamahan ko na rin ng mga newborn diapers. Sobra-sobra yung mga dala. I think 10 pieces yata yung, or more, yung diapers. Yung diaper na dala ko. Ito naman isang bag na to. May extra dalawang receiving blankets. Nagugulim na siya. May extra dalawang receiving blankets. And then, isang, what do you call this? Nursing cover. Ang goal ko talaga ay magpasuso. Mahal na kasi ng gatas. Para naman may silbi yung suso natin. I'm really praying na malakas ang supply ko. Alam ko sa una magsastruggle ako. Tatsagain natin yun. Sabi. And then, itong next na Ziploc is baby essentials. Cotton balls, wet wipes, cotton buds, alcohol, thermometer. Isang bottle maliit na na-sterilize ko na. Isa lang kasi hindi naman namin sure. Baby oil. Hindi ko siya ilalabas kasi kapagod. Charing. Last Ziploc bag. Last bag that I have here. Toiletries. So, dry and wet tissue, toothpaste, toothbrush. So, di ko pa nalalagay itong mga to. Shampoo and soap. Wala, oo nga, soap pala, no? Hindi ako nakabili. Mouthwash, feminine wash, and bimpo. Though, hindi naman nasunod yung laman. Meron akong underpads. Actually, first time kong gagamit ito or nakabili. Actually, late ko na-realize na doon nga pala sa booklet na galing sa clinic, nakalagay doon yung dapat laman ng bag namin. So, parang yun talaga yung hihingin nila sa'yo kapag mga anak ka na. Kaya meron kasi kami, bukulat from the clinic. Ayan yung listahan. So, sinunod ko na lang siya kasi kaysa magmamaro ako, diba? Though, syempre, dinala ko pa rin yung nararamdaman kong kakailanganin.
Pero it's good that you follow the doctor's order. Sobrang saya mag-ayos ng hospital bag ng baby kasi hindi ko actually matandaan kung paano ko ito ginawa dun sa dalawa kong anak. Dati kasi hindi naman using ganyan, ziplock. So masaya lang din na nag-evolve na ang panahon. And marami ng ideas sa mga tao, mga mommies especially. Tapos pala, kailangan ko ng sarili kong kuma. Wala lang. Kasi feeling ko when you have your own blanket, you feel more comfortable. Dami namang arte. Nag-ward lang kami. Parang 3 or 4 yata yung kama sa ward. May private room naman, pero naisip ko kasi, hindi naman ganun din kalaki ang savings namin. And baka may kailangan yung pang ibang gastos. So, magtyaga na lang sa ward. Total, hindi na ako nag-public hospital. Hindi talaga kaya, moms. Hindi talaga kaya ng katawan ko na nervyosa kasi ako. Bakit ba nag-i-explain ako? Nagdala rin pala ako ng hair straightener with curl. Lolong, kung kaya pang makapag-ayos. Plansya ko ng makeup thread. Malamang sa malamang, hindi ko yan magamit. Di enter kung masasabi. Pero, whatever. Next naman is yung bag namin. Originally, backpack lang to kasi nagdagdag kasi ako ng damit. Ako kasi yung tipo na tao na ayokong umaalis na sapat lang yung damit ko. Sobrahan ka ng 5, I don't care. I-carry ko talaga yan. Mas maganda na yung sobra kaysa kulang. Ayoko talaga ng ganun kasi ayoko tumatak sa isip ko ng elementary ako. Sinama ko ng tita ko sa swimming. Nahulog yung panty ko sa banyo. Hindi nabasa, wala akong dalang extra yata. Elementary pa ako nun. And naging nasa na siya sa akin. Until now. Kaya pag umalis ako, sobrang dami kong dala. Alam mo mga kaibigan, kaya OA ako mag-empake. Ito naman, mama bag number 1. Meron pa yung number 2, pero lolo, masikip na kasi. Kaya pinagsama ko na lahat dito. So, meron tong bottom down top. Kasi, tatry natin magpasuso. So, para easy access si baby sa boobies. Pajama, socks, and undies. And maraming panty. Kasi, gusto ko lang. Tsaka duduguin kasi ako nun. Mas okay na extra. Siguro mo, I'm not sure if nasa 10 yung dala ko or more. In-order ko pa to sa TikTok. Sabi XL din naman. Tapos ito ang bag ni Papa. Pag lalaki talaga, konti lang. Shorts, boxer, and brief. Kapag meron mag-delivery kasi, we're hoping na meron mag-delivery. Isang gabi lang kami mag-suspend doon. Sobrang dami kong dala, diba? Kasi, ewan ko, pag uncomfortable na kasi ako sa katawan ko, gusto kong papalit. And then ito, supposedly, dapat lang to, going home outfit. Ayan, may button down dress ako dyan. Na binili ko rin sa TikTok. Tapos, maraming undies. Ulit. Tapos, t-shirt ni Papa, shorts niya, brief niya. Nagdala pala akong extra t-shirt ko at saka isang jogger pants. Ewan ko lang. Kasi dalawa lang pajama din ako. Kasi baka naman may masiis ako, diba? Na wag naman sana kasi wala kayong pambayad. Pero, in case, parang hindi na kami babalik-balik. Kasi, syempre, ang mangyayari niyan, pag hindi niya ako pwedeng iwan, ipapasuwi niya pa as much as possible talaga. Lalo na yun si Gian. Ayaw niya na nang aabanan ng ibang tao. So, kaysa naman, diba, makisuyo kami na pahatid ng gamit doon. Gusto ko rin kasi makasave ng time. So, as much as possible, hanggat naaalala ko ng pagkakindal din, isusuksok ko na lang dito. Okay. Alam ko hindi ako nakatapos ng Girl Scout, pero Girl Scout talaga ako pagdating sa impake. Ang bilis lang pala ito pag ginigil, pero ang tagal ayusin. Bago ko naman ito na-impake, nasa laki ng braso ko. Nasa isip ko na yung mga susuotin namin. Ganun ko siya i-line up. Dati sinusulat ko pa eh. Kabisado ko naman yung mga damit namin. Kahit naman yung mga damit ni Gia, kabisado ko na. Bag number 3. May number 3 pa. Ito, personal bag ko naman. Hindi may personal bag pa. Ito ang aking... Teka nga, i-flex ko nga ito. Sobrang bihira ko ito nagamit. Ay, Diyos ko. Ang sakit. So, this is... Grabe. Paano hindi sasakit yung ipay ko nito? Ang laki ng tiyan ko. So, ito namang personal bag ko. Ay, dito naman nakalagay yung mga
personal stuff. Iniwan ako, diba? So, ano naman ito? Kaya ko to. So, ay clear book from the clinic again. Pero ako na nagdikit nun. Ito, pangalan ni baby. Pangalan ko. Pangalan ni baby, pangalan ko. And Grey's Anatomy sticker. Dami ako niyan eh. Mga papers needed. Lab test. Ultrasounds. Baby's details. Pangalan niya. So, if in case na maging lalaki siya. Nandyan din. And yung details ng mga magulang niya. Mga magulang niya. Tapos meron din yung cheat sheet ng birth certificate. Para kung sakaling nagpapahinga si mommy at hindi alam ni daddy ang gagawin. Nandiyan na. Let ko. Fisk mask, isang balot. Tapos pamaypay. Ito pala, init. Pamaypay. Pouch number 1. Hindi alam ni Gian to, no? Sorry. So, yan. Power bank. Charger. Earphones. Medicines. And then, cotton buds. Flower. Ito naman. Meron akong hair claw. Tint. Hair tie. Ano ba to? Powder. Alcohol. Of course, from Shopee. Extension pala, magdadala rin kami. Tapos, coin purse. ID. Mirror. Meron ako maliit na efficacent oil. Sobrang kailangan ko nito. Ball pens. And then, I also have my journal. 2 years ko na tong journal. But, hindi ko lang bakit ko sinama dito, pero basta. And the last thing I have here is the storage box. Luma na to eh. Akong bumili bago. Sira nga yung handle nito eh. Ay! Maternity napkins, maternity pads. Magkaya ba yun? Cherry. Wet tissue. Gamit na to eh. Natawa kasi yung bago. Wet tissue. Ay, wet! Dry! Ano ba yan? Dry pa. And then, meron akong scissors. Bakit kaya? Cherry. Parang sa kanang itakas niya yung anak ko. Cherry. Paper plates na maliliit. Yung sex reveal pa ito. Pinaan ko lang. Medicine. Oo nga pala. Iinom pala ako ng evening primrose ngayon. Starting tonight. Kasi mataas pa ang baby ko at hindi pa ganun bumubuka ang puday. Cherry. Ang cervix ko. So far, we have 3 bags and 1 storage box. So, ayan na siya. Ayan. Rico. So, yun yung mga dadalihin namin. Yung cutie baby. So, ayun. Malamang wala tong naitulong. Gusto ko lang din ito panoorin, di ba? Bakit? Kapag nandiyan na si Gia. So, ayun. Sobrang na-enjoy ko lang mag-organize. And finifeel ko nga siya kasi baka hindi ko na nga ulitin. Sobrang hirap ng pagbubuntis ko ngayon, guys. Hindi ko inaasahan to. And kinakabahan ako. Pero kailangan ko na siyang i-ire. Much better yun kesa ma-overdo. And kung ano-ano pa makain niya sa loob ng tiyan ko. So, ayun. Sana magamit lahat ng pinapapasok ko sa bags namin. And thank you for watching. Kung winatch nyo man. Inom na ako ng gamot. Babush.